Uh, 1 Timothy chapter 2 verse 1. Okay, basahin natin na. Okay, praise the Lord. Good morning. Glory to God. Thanks God. Tayo ay magbasa. 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 8. 1 Timothy chapter 2 verse 1 to 8. Read, begin. I exhort therefore that first of all supplications, prayers, intercessions, and giving of thanks be made for all men, for kings and for all that are in authority, that they may lead a quiet and peaceable life in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior, who will have all men to be saved and to come unto the knowledge of the truth. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all, to be testified in due time. Whereunto I am ordained a preacher and apostle, speak the truth in Christ and lie not, teacher of the Gentiles in faith and verity. I will therefore that men pray everywhere, lifting up holy hands without wrath and doubting. Let us go to the Lord in prayer. Our God, our loving Father, thank you Lord for this day. Thank you sa Word of God. Thank you sa mga testimony, memory verse. Pagpalain niyo po ang iyong salita na may sweet Holy Spirit. Help us, help me, forgive our sins, cleanse our heart. Thank you. At maabot po ang mga spiritual needs ng bawat isa dito na lumago sila sa panampalatay sa Lord Jesus, maging rooted sila at through the power and guidance of sweet Holy Spirit. Bless you, brother Mubas, in Jesus Christ's name. Amen. Amen. Ang title ngayon ay A Command to Pray. A command to pray. So, ang utos na manalangin. So, alam natin na ang prayer is the basic of our Christian life. Mga basic yan, nga pala ng prayer, reading of the Word of God, ano pa, witnessing, giving, ano pa, yung church attendance. So, yun yung mga basic na mga ating Christian life. No? So, yung a command to pray. So, inuutosan tayo dito na mag-pray. Ano sabi sa Jeremiah 33 verse 3? Call unto me, and I will answer thee. So, ang telephone number ng Diyos ay 333. Call unto me, and I will answer thee. Huwag lang 666, kundi 333. Call unto me, and I will answer thee. And show thee, pakita ko sa iyo mga dakilang bagay na hindi mo kayang unawain. Ano pa sabi sa John chapter 16 verse 23? John 16:23. John 16:23 sabi ito, sa John 16:23 wala nating introduction. John 16 verse 23. Sabi dito po ng Bible ay ganito po. John 16:23, and in that day ye shall ask me nothing. Sabi ni Lord Jesus, verily, verily, katotohanan ng sinasabi ko sa inyo, whatsoever ye shall ask, anuman ang inyong hilingin sa Ama, in my name, in Jesus Christ's name, He will give it you. Ibibigay sa iyo. Wow, so pray natin sa Ama, Diyos sa mga bigyan tayo ng lupa. Usually, ang lupa ay God created the heaven and the earth. Diba? So, kahit bigyan tayo ng Diyos Ama ng kahit 100 square meter lang. So, kung ipangayo, itabong nga pangayo, itao ni Lord. Ang ipag-pray natin sa bakantiro sa palibot. Kasi kung bakante sa palibot, tendency ka na ibaligya man tayo doon. Kalabanan mga Baptist Church, gano'n. Bakantiro mga palibot ay gina-offer naman yung mga kapitbagay. Sige, Pastor, bakla na ninyo. So, yun. Ba dito ng Bible, no? Verily, verily, I say unto you, sabi ni Lord Jesus, whatsoever you shall ask the Father, ang maningilin mo sa Ama, in my name, sa pangalan ko, He will give it you. Alam nyo, kami nga, among mga dinikanan, no, mga Buntugon, Birawil, Sablaon, mga pag-first cousin, may andang 13 hectares dito rin sa Aranas, sa Baliti, sa Sitio Kampitan. Ay, nagpansan na ron, nag-asuntuhan ba lang? Maliban po na sa may Baliti Public Market, sa poblasyon.
Alam mo, nagkamatay sa na mag-first cousin kasama si tatay ko, wa natapos ro kaso. Ibig sabihin kung may 13 hectares ito, kung i-divide dun sa ilang mga kapatid at sa mapunta man o iba kakon, ang estimate ka ito, medyo may ako manakuntang mga 500 square meter. Pwede ito campsite. Galing ay, wa man yan nakatapak to sa Kampitan Aranas. So may dino man mga 500 square meter. May estimate yat aron. Ay, galing ay nagtagamatay ka na. Wagit kami huway. Wala kaming part sa aming lula. Dahil ako ay apo sa tuhod na ng may-ari na nagdonar ng Balite Public Market. O apo sa tuhod kami. So, wagit it na hugay. Pero may una lang na portion na natira, una sa poblasyon Balite, 25 square meter. 25 square meter. Pero blessing ay pagpasukat kahapon ni Kuya Ricky sa kay Engineer Ontoy, may accretion matay mga ramdaman relat nga 177 sa Buntugon sa kabila man 177 kay Auntie Lolita sa Blaon. Maayos makamawat to ay accretion ba? So along the road ron. So yun ay gapre kita ko to boy kay Lord ay itaw man tayo para kay Juan kay Pedro. So galing ay wa kita baga. Kahit ito sa baryo nga to ay wa man sa 13 hectares. Pero anyway, lupa man hindi madalas kabilang buhay. Pero gapre ako ng justice at least kahit paano ay may una matagali, no? So kailangan asikasuhan lang. Okay? Kaya iyan ang about sa prayer. Ano ba sabi sa Hebrews 4:16? Yung Hebrews 4, chapter 4, verse 16, na lumapit tayo sa Panginoon. Hebrews chapter 4:16. Ba dito? Let us therefore come boldly. Hindi yung bold nga ubot-ubad, hindi. Ibig sabihin boldly ay matapang. Let us come, therefore come boldly unto the throne of grace. Tayo ay matapang na lumapit sa trono ng biyaya. That we may obtain mercy, para tayo makaroon tayo ng mercy, ng habag, awa, and find grace, tayo makasumpong ng biyaya to help in time of need. Yan. So, ibig sabihin, lumapit tayo sa Panginoon na matapang tayo, na lumapit sa Panginoon, sa tronong biyaya ng Panginoon, na tayo maka-obtain, magkaroon tayo ng habag galing sa Diyos, at makasumpong tayo ng biyaya sa Diyos, na tayo tulungan sa time ng ating mga pangangailangan. Siguro si Pau ay nag-pray man mo bago magpanaw, no? Kahit nahulog mo sa dagat, tabing dagat. Tuba yon? Ilog yon? O sa ilog, pero naka-survive siya. Huwag lang matamaan yung ulo, ay braso lang. Yan, so praise the Lord, ingatan siya. Kami rin, lala niyo ng atid kay Carlinho sa Pusew. Diyan sa pagkatol kay ni Heidi, siyempre mapakaliwa naman kami. Alam niyo ni Heidi, bangga liko kami pakaliwa. May L3 sa likod. Di nag-signalize na ako ng pakaliwa. Yung L3 sa likod ay bigla na nagsilbato ng lakas-lakas. So ginawa ko nga basi masampok kami. Ang ginawa ko, imbis diretso ako sa kaliwa, bumalik na lang ako sa kanan ulit. Tapos ay nagdiretso imaw. Nagbagal-bagal imaw, wala nakita ko yung plate number. Pero kung yaman imaw pumunta sa kanan man, sa kanan kami bumalik, nasalpokit kami. So, pali kami, kung buo kami sa hospital, patay kami tatlo. Ay, na, kung ana nga magulang ato, karon nga kung no? kahit ito yung imaw ako. Oo. Karon Pero kami matay paliko na kami sa tagsa smart nga, no? Paliko pa. sa smart. Paliko na kami. Buka man, ay pakaliwa. So, bigla na may magayo pa man rin L3, pero galing sa iyo may L3, pero siyempre galiko kami pakaliwa. So, siyempre kapaliko kami kaliwa, so dapat dito na siya sa kanan. Ang ginawa niyo ay binusinahan kami ng malakas. So, ginawa ko na lang, kinabaan ako, mabunggabay kami sa likod, bumalik na lang ako sa dati kong linya. Ayun, diretso matimaw. Pero nagbagal-bagal pa ba nimaw? Ay, nagating-tingin siguro. Ay, pero kung kuhan ko to, nakita ko, pig number ko to, ikuhan ko to. Kuhan sa Elikramo ba? Yun, so, ayun.
mabuti ay iningatan kami ng Panginoon. So dahil siyempre gapray tayo. Tapos kahapon man, pag una man sa may bulwang, sa may gasolinahan yun sa kanan, no? May bigla kinat ng motor, bigla na lang siya muna sa akin, liliko naman pala siya mapagasolina. Overtake pa siya, kung mabilis ang pag-drive ka to, salpok yun siya. Dapat dito na siya sa likod. Tapos kapon din, kapon man doon sa may pagtuman sa may water district, unahan ay yung motor naman, may angkas na mag-asawa siguro yun. Iga-drive ako, bigla naman siyang sumingit, bilis man. So kailangan talagang prayer para ingatan tayo ng Panginoon. Meron nga ako nang nag-drive ako kagabi, meron nagkatawid nga brusko. Grabe, yung brusko ito talaga. Gatawid siya brusko. Talagang yung siga ba, gatawid siya siga sa bruskong brusko. Tapos ay, pagdaan ng unang gulong, nalibre siya. Pero nung sa likod na ng gulong namin, nasagasa ako. Anong tunog niya? Crack! Ibig sabihin brusko na alimango. Nag-crack. Kasagasaan ko, alimango. Na medyo binatilyo ba alimango. Ibig sabihin, for what is your life? Receiving a before that, katulad ng usok yung life natin, tapos biglang mawala na lang. Kaya pala, kasi ang lesson learned doon, gabing-gabi na, galing nandun sa tangke, gusto pang tumawid ng kalsada, lilipat sa kabilang tangke. Nagkalapat siya, gabing-gabi na, namatay tuloy siya. Kaya ka mga kabataan, pag gabi na, wala kayong malakwat sa, wala na kayong lakad kung saan kayo. Doon na kayo sa bahay nyo, matulog, mag-study. Listen, learn yun sa akwang. Nakonsensya ako, abo ni Anay. Paano dati, baka may pamilya yun. Baka may pamilya na yung alimango. Huwag kami nag-aantay pa doon. Sabi ko po, nakonsensya pa doon ako. Nasagasaan ko yung brusko. Grabe gatawid siya siga. Kapag pa yung mga kagat na makarang. Tapos brusko talaga. Iniwasan ko pero hindi nakaiwas sa pangalawang gulong. Isang patay. Pero nga niya, ay kailangan, ay ko na inisip yun na, yan. So, ibig sabihin ay, kung sa mga tao yon ay, talagang yung buhay ba, ay nakikita lang natin. Pero okay lang man, gatunog naman, pag malubat lang galing. So, ibig sabihin ay, ang ating life ay, katulad rin na kanila. Kung sila, nilalang din sila, di ba? Kailan wala lang kaluluwa. Walang kaluluwa sila niyan. Ayan. Yan. Kaya listen learn ha. Mga kabataan, mga bata, hindi na kamo magwinarang, huwag yung gayahin yung alimango na brusko, na siga-siga, na nagalakwat sa gabing-gabi na o namatay tuloy siya. Kayo rin, huwag kayo maglakad kung mga gabing-gabi na. Doon na kayo sa bahay nyo, no? Para hindi na mag-worry. Talaga kanino gawin si mama niya, hinatid namin sa bahay niya. At least ay safe, no? Kasi marami ngayong mga kabataan na mga iba na ngayon ugali ng mga kabataan na iba, no? Mga pasaway na. So, kailangan ang prayer para ingatan tayo ng Panginoon. Kanino tayo mag-pray? Number one, kanino tayo mag-pray? Number one, for those in authority. Pagpunin natin yung nasa authority. Sabi dito balik natin sa 1 Timothy chapter 2, verse 1 hanggang 3. Ito yung pag-pray natin. 1 Timothy chapter 2, verse 1 hanggang 3. Ito yung ipag-pray natin according kay Apostol Pablo. I exhort you, therefore, in-encourage kayo, first of all, una, yung supplication, yung pagsuplikat, parang panalangin din yan, prayers, intercession, nag-intercede ka, namamagitan ka, and giving of thanks, pasalamat sa Panginoon, be made for all men, so ipag-pray, all men, lahat ng tao. Ibig sabihin, pag men, kasama na dyan yung women.
Dahil yung mga women, galing rin yan sa men. Kaya women. Men. Galing yan sa kay Adan. No? Kay Adan si Eva. Sa kanyang tadyang, sa rib. Maraming ribs ay kinuha yung isa. Yun ang first operation ginawa ng Diyos. Sa kay Adam. Sabi dito, for kings, yun ipamuli natin yung mga kings, yung mga hari. Ibig sabihin, wala namang kitang hari dito sa Philippines, president. Yung may hari lang ngayon ay sa Saudi, sa Israel may hari pa sila. Doon din sa Great Britain, di ba dati may hari doon, may queen sila, Queen Elizabeth, may namatay na. Din sa Brunei, may king sila sa Brunei. Pero dito, sa Pilipinas, ang atin ay presidente. So ipag-pray yung, sa Japan, emperor. So ipag-pray yung mga hari, ibig sabihin mga presidente, and for all that are in authority at nasa lahat ng nasa otoridad. I mean to say, ipag-pray, kung sa atin, ipag-pray si BBM, si Bongbong Marcos, si Vice President Sara, pag-pray. Ang sunod na number 3, si Senator Win Gatchalian, Senate President. Number 4 sa position ay si Speaker D, yung sa Isabela. Ginabible study yan ni Pastor Pan, kasama ko dati sa Laguna. Pastor Dave Talaver. Siya ginabible study na si Speaker D. Tapos ang number 5 yan ay Chief Justice. Yan. So top 5 yan sila. So ipag-pray. Ipag-pray natin yung pastor na congressman, si Pastor Abante. Kaya maganda rin ang batas niya na lahat ng senior citizen, siya ang gumawa niyang batas ng mga discount privilege. Yan. So those in authority, yung mga governor, mayor, senator, congressman, councilor, even yung barangay kapitan at mga barangay kagawad, even yung mga kap yung Kalibok Auxiliary Police, mga kap o barangay tanod, ay nasa authority yan sila. So ipag-pray, yun ang nasa authority. So pray for those in authority. Even yung mga parents, tatay, nanay, nasa authority yan. At mga teacher, are you listening? Kahit yung mga teacher sa school nyo, public or private, nasa authority yan. O magulang nyo. O sa church, ating authority. Si Pastor Nabli, ating senior pastor, ako bilang missionary pastor. At iba pa na mga may mga katungkulan, ipag-pray yan na sa authority that we may lead a quiet and peaceable life. Tayo ba may tahimik, mapayapa, na buhay in all godliness and honesty. For this is good and acceptable in the sight of God our Savior. Dahil ito yung mabuti ay katatanggap na pananaw ng ating Diyos, ating Savior. Napupuna ako. Kahit sa housing ako, may mga kabataan doon nga lapit sa akin, Pastor, tapos may tinapay ka, kapangayon ng tinapay, gingi, no? Iti rin, Pastor, may saging ikaw, may tinapay ka, gingi rin. Kahit saan ako magpunta, napupuna ko yung mga tao, ay parang hirap na hirap yung tao. Kahit tapos sa pastor, pag gahingi, no? Wala namang pusildo yung pastor. Pero yung pastor, kahit paano may binibigay. Sabi nga ng isa doon nakatira sa may Briones, mabuti po si pastor, nagabigay. Pero yung may mayor, hindi ba na ako binigyan? Kahit pa merienda, no? Bakit? Siguro kung ako mayor, no? Tapos ay may unang gahingin ng tulong sa munisipyo, no? Tapos makita, ikaw na. Dalhin sa kantin to, pakainin to. Mga ganyan, malamang ganyan gila ang mga pag-ugali ko, no? Para kita ko medyo pobre ay gano'n, pakainin muna to, pakainin, dalhin sa kantin, no? Biyo nyo sing. Gano'n ba? So, siyempre, iba kasi yung pastor, meron siyang discernment spirit kumpara sa mga politician. Okay? So, praise the Lord. Pag-pray na sa authority. Yung those in authority. At alam nyo, ang mga tao ay nag-ikahos, walang-wala. Kasi yung mga pera natin na ating mga value-added tax ay ninakaw ng mga iilan, no? Hindi naman lahat ng mga korap. Not all. Pero mga korap, mataas na pwesto, kaya yung mga value-added tax natin. Imagine kung bibili ka ng grocery goods 1,000,
120 kagad doon mapunta sa value added tax. Ay kung walang tax na value added tax, makabili ka pa ng maraming shampoo at sabon panlaba at pambili pa ng mga ingredients at sugar at iba pa. Dahil sa VAT, tapos ninanakaw lang naman nila pala. No? So, kahit sino pang mamuno, talagang ganyan struggle. Antayin na lang natin yung 1,000 years millennial reign of Christ na si Lord Jesus na yung mag-hari dito sa lupa sa loob ng 1,000 years. At sigurado ako na walang corruption yan. Si Lord Jesus ay mag-hari dito for 1,000 years. Di ko lang alam kung uy, pakita ka to. Oo, nasa langit na. So, depende na kung mag-abot na to. Dumating man si Lord, at least ay may pa na tayo ng 1,000 years. Okay? So, millennial yan, kingdom. Na darating yan. So, yan, ipag-pray. So, those in authority na sinasabi dito. Sino ang authority? Sa tahanan nyo, ang authority dyan ay tatay, nanay. Pasunod yan. Diyos, tatay, nanay, mga bata. Ha? Hindi pwede mauna yung bata, sunod nanay, sunod tatay. Hindi pwede dapat ay. Hindi pwede dapat yung tatay masunod. Hindi pwede siya na si siya masusunod. Magbugaw ako. Hindi pwede. Si siya masunod, pangaywa, si papa, pangatlo si mama. Hindi pwede. Yeah, God's order yan, okay? So, para walang bulilyaso. Kaya, those in authority sa school, principal, teacher, head teacher, advisor. Sa tahanan, magulang nyo, yung authority. Sa church, of course, senior pastor, missionary pastor. Of course, dito sa lupa, sa barangay, sa purok leader, kung sa barangay, kapitan, and then sa local, mayor, sa probinsya, gobernador. So mga ganyan ba, pagkasunod-sunod, those in authority. Dapat nating ipag-pray. Kasi ang labanan ay between good and evil. Ang labanan kasi sa mabuti masama, yung labanan. Sa mga estudyante, may maraming mabuti, pero may estudyante, may mga masama rin mga influensya, di ba no? O, di ba? Ganon din sa politics. May mabuting mga politician, may masamang politician, mga corrupt. Even sa pastor, akala nyo sa gobyerno lang may corruption, even sa ministry, sa mga pastor, may corrupt rin dyan. Mga pastor na matino, honest, at mayroon yung pastor na ilan lang yan mga corrupt rin, mga ministry. Iba naman ay ministry talaga. So ganon. So ganon ipag-pray those in authority. Ano pangalawa? Pray. Kanina tayo mag-pray. I-pray for those in iniquity. Ibig sabihin, iniquity yung sa kasalanan itong iniquity. Sabi sa verse 4 hanggang 6, who will have all men to be saved, na gusto ng Diyos na lahat ng tao ay maligtas at makaabot sa kaalaman ng katotohanan. Ibig sabihin, those in iniquity, may mga makasalanan. Tayo rin makasalanan tayo, pero tayo naging saint, naging santo na because of Jesus Christ. For there is one God and one mediator between God and men, the man Christ Jesus, who gave himself a ransom for all, to be testified in due time. So, those iniquity, kaya sa 2 Peter 3:9, sabi dito sa 2 Peter 3:9, ay ito, 2 Peter chapter 3 verse 9. 2 Peter chapter 3 verse 9, sabi dito, the Lord is not slack concerning His promise. Ang Panginoon ay ano ba sa Tagalog ang slack? As some men count slackness, but is long-suffering to usward, not willing, pakinggan nyo, hindi willing ang Diyos that any should perish, na mapahamak, but that all, gusto ng Panginoon, all lahat should come to repentance, na lahat ay makapagsisi. Ang lahat ng tao gusto ng Panginoon. Tingnan natin to sa Tagalog. Ano sa Tagalog ang yung 2 Peter 3:9, tingnan sa Tagalog ito.
Kaya gusto ng Panginoon ang tao ay maligtas. Pero kung ayaw nilang maligtas, i-reject nila si Jesus Christ, ay wala nang pananagutan ng Panginoon. Pinili nila yan eh. 2 Peter 3:9. 2 Peter chapter 3 verse 9. Tingnan natin sa Tagalog itong about slackness. 2 Peter 3:9 sa Tagalog ay ganito po. Sabi hindi mapagpaliban. Hindi mapagpaliban ng Panginoon tungkol sa kaniyang pangako na gaya ng pagpapalibang pinalagay ng iba, kundi mapagpahinuhod sa inyo na hindi niya ibig na sinuman ay mapahamak, kundi ang lahat ay mga magsipagsisi. Okay? So, ibig sabihin galero, slackness ay mapagpaliban. Ibig sabihin ay ginadili pa ni Lord. Pero pag-abot para rota ng tao ay makapagsisi. Makapagsisi man. Sabi nga sa Book of Luke ay, nay, except ye repent, ye shall all likewise perish. Kasi ang tao, pag hindi makapagsisi, ay ito sanda sa impyerno na yun. Siyempre sa impyerno ay mayroong, sabi ng Bible, ang impyerno ay mayroong apoy na hindi namamatay. Imagine isipin mo yan ang impyerno ay mayroong apoy na hindi namamatay, mayroong uod na hindi namamatay, at mayroong torment day and night. Ibig sabihin ay gina-torment, ibig sabihin na torture, isipin mo lang yun, day and night, forever and ever, doon sila sa lake of fire. Pero tayo, dahil kay Jesus Christ, niligtas tayo sa mercy and grace ng Panginoon. Sa langit tayo. Sa third heaven tayo. Pero kawawa yung atong mga loved ones na hindi pa ligtas. So dapat ay sira ng gospel ni Lord Jesus Christ, maligtas. Sa lahat naman yata ng pamilya ko, sa, tawag yan? Close-in family. Ano yun? Immediate family tawag, ay nasira naman lahat yun eh. Tapos sa mga pinsang buo ko, nasira ko man. Hindi lang sila kasimba. At yung iba pa, siyempre mga kapitbahay dito, nabigyan ng mga gospel tayo, kapitbahay dito. Nasira na yan. Nabigyan ng mga babasahin yan. Kahit sa housing, ginagawa ko rin yun. Kaya ang naabot natin ng pagbigay ng gospel tracts, sponsor winning, dito sa poblasyon Kalibo, naman siya, hanggang Makato, nakaabot tayo sa Makato. Tapos, Banga rin, Balite. Nabigyan ko ng gospel tracts sa Balite, sa mga estudyante. Even sa series bus, nabigyan ko ng gospel tracts sa mga tricycle driver doon, sa series terminal. And then Washington, naabot rin natin. So, ang scope natin, Numancia, Makato, Kalibo, Banga, Balite, at New Washington. Siya na naabot ng ating Bethany Baptist Church Mission, Kalibo, amen. So, hindi man tayo so ano abot rin tayo sa Pasay City, Makati, Caloocan, nakabigay rin ng mga babasahin doon. Abot na tayo doon. Yung gospel tracts ng Bethany, Makati. So, at nabigyan ko rin ng gospel tracts sa July 29 si Doc Balsocro. Bigyan ko ng gospel tracts walang pinipili, doktor man yan, pulis man yan, cop man yan, barangay tanod, mga traffic, all kinds of walks of life. Even si Umpong, Pupong ba yung Umpong? Yung kapakalimos, yung bigyan ng nasurwining rin. Even sa Universal, yung mga nagatinda doon, mga sales clerk, even yung anak ng may-ari, bigyan ng babasahin rin. Ayun. So, even mga Philippine Army, even yung mga kahit yung sa left side, bigyan din. Marami pa. Ilan na nabigyan natin? Paano natin nabigyan, di ba? 1,097 plus 1,000 pila to? 1,000 kalimutan ko. Basta madami na yun, And then, 134. Marami. Kalimutan ko lang yung page yun. Yan. So yan. Kahit kayo rin kung
may nabibigyan kayo, sabihin na sa akin at nasa winning para i-record natin na meron tayong ginagawa para sa Panginoon. No? Siyempre, yan lang yung importante. Alam niyo yung pinakamagandang trabaho, ang investment ay yung may value, ay yung eternal investment yung sa kaluluwa. Kaya katrabaho para sa Panginoon rin, no? Siyempre katrabaho ka para sa Panginoon, para sa mission, world mission evangelism. Oh, dami pa dapat tayo mangarap kayong maging teacher, English teacher. Then marami pang mga kailangan doon sa Thailand, sa Japan. Oh, malay mo maging missionary ka sa Japan, sa Thailand, sa Africa. Meron nga doon si Missionary Joel Marin Yepes sa Liberia, Africa. Grabe galing malaria ito. Muntik naman mamatay ito. Pag may sambato ka missionary, namatay ito bayi sa malaria. Missionary Liberty. Oo, ay matindi galing ito. So, pero marami. Importante ay gamitin natin ang buhay natin sa pag-aakay ng kaluluwa para kay Lord Jesus. Ha? Mangarap kayo. Ay siyempre, nandun yung ating pag-share ng ating mga blessing financial sa gawain ng Panginoon. Investment yan, eternal value. Kaya doon sa Bitani Makati, dapat ang giving faith promise ay every Sunday dapat sobra 300,000. Kaya kung hindi umabot ng 100,000, deficit sila. Ang nasuportan sila ng missionary ay 550 plus. Imagine, ano? Dami lang sinusuportan. At tapos ang mga membro doon, nag-gamisyon. Sabi ni Pastor Nabli, ating mga pastor, kakaupos ka ba natong membro yan? Mga professional ba man yan? Mga Vice President with Unilever, basta may mga katungkulan ba? Nag-resign sila para mag-surrender ka lang, maging missionary. Missionary sa Vietnam, sa Myanmar, doon sa Africa, meron din sa Italy, meron din sa Switzerland. Switzerland, sa mission, si Joshua Pastrana. Meron din doon sa may Belize, sa Amerika. Mission sila. Meron sa Costa Rica. Oh, grabe. Pamasayang nanday. Yung mahayag. Oh. Kita gali ay dapat makasupport kita mission sa sunod. No? For the month of July and August. Ha? So, si Naidi nakabigyan niya para sa 2 months. Si Hannah Joyce. So, yung iba pa, yung mga commitment, sabi ng pastor ito para sa foreign mission para ipadala natin bukas or mamaya, depende, o bukas para makasupport tayo 2 buwan, kahit kunti lang yan, although mission tayo, pero support tayo. Sabi ni Pastor Nabli, nakita niya ito mag-support sa world mission, kinabless ni Lord. Kinabless kita. So, kita, sana mag times 2 tayo, no? Abot tayo ng 50. Pero hindi na kasya dito, kaya kailangan natin ng lugar na malawak-lawak. Yan. Shepherd pray those in iniquity. Kaya si George Mueller, mayroon siyang mga friend na in-prayan niya na maligtas. Alam niyo yung mga na-friend niya gina-pray bago maligtas. Yung isa ay inabot ng 52 years. Yung isa naman ay 6 years. Si George Mueller. Si George Mueller, mayroon siyang orphanage. Arangan ng orphanage ay dami mga bata, siyempre. At wala silang pagkain. Na-praise kay Lord, bigyan mo kami ng pagkain kasi wala nang makain yung mga bata. Siyempre, hundreds man yung mga bata. Tapos may nasiraan na truck, daming pagkain. At yung truck na nasiraan na yon na truck, maraming mga pagkain. Sabi ng driver o pinante, siyempre, nalamay orphanage yan. Kumbaga, Sir George Mueller, nang may mapakain dito, masisira lang to, kaya nagsiraan kami. Inyo na lang yung mga pagkain sa truck, sangka truck na pagkain. O delivery van, ano man yun. So, answer prayer, nakakain yung mga bata. Ang tamo, nag-pray.
So, yan, prayer lang. No? Sabi ko kay Dilbert, bro, wala ka, bro, pagkain, may gutom siya, bro. Pray ka, bro, kay Lord Jesus, bro. Para may pagkain ka, bro, pray kay Jesus. Ang siyempre na eh. Ayun. And then the last, number 3, for those in ministry. So, ipag-pray yung sa ministry. Sino ang dapat natin ipanalangin? Number 1, yung ipanalangin na sa authority. Sino yung nasa authority? Presidente, pag-pray rin si President Bongbong Marcos at si Vice President Sara. Ginaway atong atong araw mga leader, kaya linaway, no? Nag-aagawan ng posisyon. Mga senador, kaya linaway man, at mga congressman. Huwag nating butuhan yung mga senador, congressman na ang kanilang paglining o pagkampi ay sa China. Siyempre kung sa China mayroong kandidato na ang kanyang panig ay sa China, huwag nating butuhin. Bakit? Kasi yung ating West Philippine Sea ay kunin nila. Ay atin yan eh. O diba? No? O, alam naman natin kung sino yung mga China tours. Kilala niyo na sino yung mga China tours ng mga senador? O, huwag nating iboto yan. Yung mga panig sa mga Chinese. Alam naman natin yung Chinese ay mga komunista yan eh. Dininiwala sa Panginoong Diyos yan. Yung dati nga nilang presidente ay Itzipuera lang eh. Tinanggal dun sa nakaupo. Tinanggal sa pagkaupo at iniskorta ng dalawang bodyguard. Pinaalis dun sa kanilang meeting place. Imagine ano. So, paprin natin ating bansa na dapat natin mga senador, congressman ay makabansa. Kaya yung paglaban yung West Philippine Sea na atin yan. Mga isda natin doon ay malayang makapangisda. So, paprin natin yan. Diplomasya lang kailangan. Wag gira. Wag suntukan. Wag kurutan. Kasi yung kurutan ang labanan, isang Pilipino, ang kalaban niya ay 10 Chinese. Kasi sila ay sobra 1 billion. Tayo lang naman ay 108 million. Ibig sabihin, ang 1 billion, 10 yan na 100 million. So, ibig sabihin, 10 na Chinese, halimbawa, 10 na Chinese, at saka ako na Pinoy, kukurot ako ng isa, ang kukurot sa akin, 10, kaya lugi tayo, kaya wag na lang away. Kuha na lang, diplomasya, istorya na lang, negosyo na lang, at walang agawan ng teritoryo. Okay? Ay, laki na ng China. Ang China ay mga siguro ka-Pilipinas yan, maybe mga 28 ka Pilipinas yan. Oh. Kaya yun na lang. Pero alam nyo, mas maraming Christian sa China kumpara sa Japan at sa Vietnam. Sa Japan, open siya, malayang makapag-sulwining. Pero kunti lang doon yung kanilang mga tagasunod kay Lord Jesus. Sa China, sa Vietnam, tago sila, bawal ang pagsamba. Kahit yung kanyang pagsamba, nakamonitor, may CCTV. At bawat sinasabi ng pastor ay nakamonitor, dapat hindi kontra sa presidente nila, kay Xi Jinping, at hindi against sa government. Kasi pag nalaman niya ginakontra yung kanilang gobyerno at presidente, sigurado ay dakpin yung pastor. Oh, hindi sila malaya doon, unlike sa atin dito. Kaya, pag-pray natin, no? Marami palang Christian sa China at sa Vietnam, pero patago lang. Mas marami kumpara sa Japan. Kaya kayo mag-aral kayo ng Chinese at Nipunggo para mission kayo. Ha? Oo, aral kayo doon. Kaya pwede kayong maging, ha? Ang alam ko lang na Japanese word ay arigato. Ibig sabihin arigato ay thank you, no? At saka yung bansai. Bansai. Ibig sabihin bansai, mabuhay, no? Mabuhay, di ba? Bansai. Hindi bonsai, ha? Bansai. Mabuhay yan. Arigato. Thank you. So, mag-aral kayo, mga Japanese language, kaya pwede kayong mag-mission. Teacher kayo sa Japan, the same time, missionary pa kayo. Oh. Sa Thailand, ganoon din, no? Alam mo ba, sa Thailand, nabanggit ko na before, hindi kilala si Jesus Christ, mas kilala si Manny Pacquiao at yung Coca-Cola. Pero si Lord Jesus, hindi na nakilala sa Thailand. Kaya si Pastor Ribot,
nag-mission na lang sa Thailand. Iniwan niya yung simbahan sa Masbate, binigay sa kung sino doon na magpalit sa kanya, nag-mission na lang sa Thailand. Kasi na-burden siya eh. Hindi kilala, imagine no? Hindi kilala si Jesus Christ sa Thailand. Ang Thailand pa naman yung number 1 sa ano, yung transgender ba yun? Transgender ba yun sa Thailand? Ang kapalit ng ari sa Thailand. Oo. Ay, hindi kilala si Jesus Christ. Alam mo sino kilala doon sa Thailand? Coca-Cola, soft drinks at si Manny Pacquiao. Pero si Jesus Christ hindi kilala. Kaya yung si Pastor Ribot na burden, nag-surrender, nag-mission sa Thailand. Pastor siya, iniwan yung simbahan. Eh paano kung tinawag ako ni Lord, no? Kasi no, dito magpastor. Si JJ Ron, Kertong, Serde, si Jomar, o si Dino, o basta dapat na nakakuan sa Bible School, pag-aral, o. Eh paano kung meron nga yung pastor, eh, sabi niya yung pastor na to sa, I think sa Mindanao, so Leyte. Nag-train ba't mga people, sabi niya, para mag-mission doon sa Australia. Kasi, alam mo sa Australia, mga tao doon, mga ETS. ETS means hindi niwala sa Diyos. So, ito mga graduate sa Bible School, mga people ay apply sila sa mga immigration ay deny. Tapos, mga pastor, ay tinanggap, So, nangyari, na lang nag-mission sa Australia. Mula ito nag-mission ay senior citizen mo mo. Pero aray mga kabataan hindi pwede. So pastor na lang nag-mission ito. Ay, iniwan niya. Ay paano ko tinawag ako ni Lord na mag-mission sa Africa. Ay wow, ako rin balak. Ba't sa Africa? Ay kaluluwa man. Bro, Africa, may, ano yung bansa binanggit ko sa Africa na South Sudan. Sa South Sudan, sabi ni missionary Ahito, ay sa South Sudan, pero mahirap ka dito sa Philippines, yung may purpose sa Philippines, pinakamahirap, mayaman pa yan kumpara sa South Sudan. At meron itong sandang nagkakain sila ng pagkain yung lupa. Lupa, nakain. Saan pa ito nga lugar man? Sa Madagascar pagid. May maliban sa South Sudan, mayroon sa Madagascar, sa Africa man doon. Madagascar, no? Ay, andang nakaon ito ay lupa, ta? Imagine, no? Ay samantalang iya kitaro atong purpose, yan, mayaman pa pala kumpara sa mga taga-Africa. Yan. Ay paano kung tinawag si Pao Pao na mag-mission sa Africa? Maro, pinakamaputi ko. Maging prince, maging Reynat, ito right. Reynat dito sa Africa. Prinsesa. So yun. Yan, so dapat prepare na kamo. Mamaya, dito ay may tawagin dito mag-mission sa Japan, sa Thailand, sa Vietnam, sa China, sa Africa, o sa Amerika, o sa Italy, o sa Switzerland, o sa France, o sa Australia, o sa Amerika, o sa New Zealand, o sa New Zealand. Washington. So Pastor Nabli, punta ba na ako sa Washington? Hindi Amerika, sa Washington, Auckland, hindi Washington DC. Hindi na abukan itong tao, maraming tao. Sorry yan ha. So, pray for those in authority. Sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 8 and 9, 7 and 8, 7 and 8. Whereunto I am ordained a preacher. Ako man ay gin-ordain na maging preacher, sabi ni Pablo, an apostol pa. I speak the truth in Christ and lie not, hindi ako ng sinungaling. Teacher, isa teacher ng mga Gentiles, buko ng mga Hudyo, in faith and verity. I will therefore that men pray everywhere. Gusto ko ng mga tao, mga lalaki, kasama mga babae, mag-pray everywhere. Lifting up, ialsa yung holy hands, banal na mga kamay. Without wrath na walang puot at doubting, walang pagdududa.
Yan. So, pray for those in authority. Ipag-pray yung si Pastor Nabli. Ikakasal si Pastor Nabli kailan yan? September 10, no? September 10. So, ngayon ay August 2 na. So, ano man atong maitulong mga pastor mo? Siyempre, okay lang naman na kung sa church ay kasal, ay ganing ay kawuya may mana sa kay Ma'am Nadine. Ay siyempre, kahayag sa na rin yung mga venue. Siyempre, gagastos ang ba? Ay, ano man ba itong ma-share, no? Na magpang kita, aliwa man ang mga next ay special offering kita, tapos atong matipon ay padagang man kay pastor atong amot, no? Pagtulong sa kasal. Ang atong pastor ay, with the grace of God, ay 70 years old, pero mukhang 50. Ako nag-bless ako kanay, naalangan ako matanda. May matanda, patuloy yung dating ni pastor na. Pero mukhang 50 siya. Si Ma'am Nadine naman ay mga, edad na ay mga 36 siguro, or 50. Hindi ko lang alam, basta nga bata ko man. Yan. No? So, pag-pray natin at isa, ano man. For those in ministry, pag-pray. 1 Thessalonians 5:25. 1 Thessalonians 5:25. Brethren, pray for us. Sabi doon ni Apostol Pablo, pag-pray. 2 Thessalonians chapter 3, verse 1 and 2. This is a true saying, if a man desire, 2 Thessalonians chapter 3, verse 1 and 2. Finally, brethren, pray for us, sabi ni Apostol Pablo, that the word of the Lord may have recourse and be glorified even